Hi Group 1, ito na po ang card na inyong napili. Anong gusto niyang sabihin sa'yo ngayon? By the time na mapanood mo ito, marahil ito yung current messages or energy. Huwag laliman, hindi ko tatamisan, mensaheng gabay lamang po. Of course, nothing is yet set in stone guys. Pwede itong mabago kung ano man yung aangat. Marahil ito lang yung ngayon. Kung sino man itong inisip mo, tingnan natin isa-isa ang ganap sa inyo. Anong gusto niyang sabihin? North Node. Destiny. Cancer. Ito yung sign lamang po ni Cancer. Okay, yung energy lamang ni Cancer. Hindi kailangan yan na yung zodiac sign niya. Pero why not? Additional, baka meron siyang Sun, Moon, Venus, or rising sign in Cancer. Why not? Ika-clarify natin to. Kung anong gusto niyang sabihin, Mars. Si Planet Mars, sandali. Ito hindi ko rin nakikita pa. Pinagnilay-nilayan lang natin ito. Bago tayo, pumili lang si Moonchild ng 3 grupo. Pero, nagugulat din ako. Si Cancer, si Mars right now, astrologically, currently, is in Cancer. Ma-add ko lang yan. And the sign of Scorpio. Okay, so, again, hindi kailangan mag-apply yung sign, yung energy lamang po ni Scorpio. So, dyan pa lang, water sign. At the same time, fire. Andito yung init, yung lamig. Parang sala sa init, sala sa lamig. Marahil yung feelings niya sa'yo right now. Pero lalayo pa ba tayo? Destiny, the North Node. This is all about the future. Okay? Yung nakikita mo marahil or siya ito, yung pagiging futuristic nyo, yung hinaharap. Parang nilulook forward ka niya sa hinaharap. Or merong something action. Mars is the planet of action, energy. Gusto niyang meron siyang maiparating sa'yo. At ano yun? Ito yung feelings niya marahil. Cancer, this is all about emotions. Andito yung security, yung comfort, yung stability. Yes po. Scorpio, may hugot si Scorpio. This is all about changes, transformation, transitions. For some of you na hindi naging maganda, why I'm getting a message, especially halimbawa if this is your ex, okay? Love message tayo guys. Why not? At the right time, maaaring meron siyang gustong bigyan ng pag-aksyon sa inyong connection ulit, meron gustong pumawi, kasi dama niya na ikaw yung destiny niya, kahit sa simpleng pakiramdam lamang ito. Maaaring ang ilan sa inyo ay dumaan or dumadaan ngayon pa lang sa transitions, transformation, may ilang changes na, yes, or merong renewal, may reconnection, parang rebirth, para kayong pinapanganak ulit sa una, okay? Na parang sa hinabahaba ng prosesyon, parang ganun eh. Sa hinabahaba ng prosesyon, kayo rin palang magkakatuluyan sa huli. Gusto mo yon kung sino man yung inisip mo ngayon, kahit sa simpleng emosyon or pakiramdam ito, tayo po ay general reading. Sige, clarify natin, group 1, anong gusto pang sabihin niya sa'yo ngayon? Message? Clarify natin itong ilang bumagsak sa baraha. Anong gustong sabihin nito sa'yo ngayon? Guidance for group 1. Okay, the king. Ano king? Ano raw yun mo siya? King of Pentacles. Ayan na may king! Nagugulat din ako. King and Queen of Hearts. We're the King and Queen of Hearts. O, diba? May kanta pa. Kayo na yan. Ano yun? Yung pagiging balance. Andito yung inspiration, motivation. Inspired siya. Or meron siyang gustong bigyan ng inspired action sa inyong connection. Meron siyang gustong makitang magandang resulta ulit. Or resulta sa hinaharap. Yung magaganda. Okay? Parang may kanta yan eh. Kapalaran. Parang ikaw yung nakikita niya na ano ba yun? Hindi ko mahugot eh. Patawarin ha. Tayo po ay live na live sa ating YT. But anyway, the 4 of Wands. This one is in reverse. Marahil may pagka-low-key lang ngayon. 4, Cancers in the 4th house. For some of you, maaaring asawa nyo na ba ito? Or, in a way, baka nagkaroon ng ilang transitions. Nagkaroon kayo ng tension.
nagkaroon ng init ng ulo, pag-init ng ulo, yung ilang stress, wala namang perfect relationship. And this time, meron gustong bumawi para sa higit na ikilala ko. Para dun sa resulta na magaganda. Parang hinahatak siya or hatakin siya, hinahatak siya ngayon ng purpose niya, yung ilang kadahilanan, para may paglaban ka. Or may paglaban ka ulit. Group 1, why not? 4 of Wands kasi kaya ako na-mention asawa kasi dyan pumapasok ang marriage, wedding, events. Ganyan. Oo. So, ano yung pinaka-message niya marahil sa'yo? Anong gusto niya iparating? Kuha tayo. Pinaka-message ng tao ito. I hope that you can forgive me one day. Scorpio, naging mysterious in a way yung relationship. Or, hindi kailangan mag-apply lahat ng aking na-mention, guys. Just only take what resonate. General reading tayo. Scorpio, dyan pumapasok yung ilang secrets. Meron bang nagsikreto sa inyo kung saan na-reveal ito at hindi naging madali yung inyo? Ayan, Mars. May ilang pabigla-biglang aksyon, desisyon, na kung saan, syempre, sabi ko nga, wala namang perfecto, umangat yung ilang imbalances or unhealthy sa relationship. But I hope that you can forgive me one day. Sabi ko nga, may renewal, reconnection, reconciliation, ano pa ba? Kuha pa tayo. Anong gusto niyang iparating sa'yo? Group 1. Itong taong nasa isip mo ngayon, sa taong maaaring makapakinig nito. May paghingi ng tawad. Kahit sa simpleng pakiramdam, hindi mo pa man yan ma-realize, may ilang bumagsak. Use me, you. English kasi to, Moonshine. You speak to me through music. Ano ba? Parang nahatak yung may uhugutin kasi akong kanta. Pero, you speak to me through music. Why not? Every time na meron siyang napakikinggan, meron ba kayong kung itong tao inisip mo, group 1, meron kayong love song. Ayan. Baka every time na napakikinggan yan, iba may hugot na alala ka niya. I left you before you could leave me. Huh? May ganon? I feel you. Ang dami, 4 to. I feel you even though we are apart. Woo! Again, just only take what resonate. May hugot yung I left you before you could leave me. Parang inunahan ka na raw niya kasi masasaktan ka lang. O inunahan mo na siya kasi baka masaktan ka lang. Reversal ang energy. Pero ramdam ka niya. Ramdam ka raw niya. Group 1, kahit pa kayo magkalayo or nagkalayo na. Andito yung destiny, yung feeling, yung calling. Okay, parang hinahanap o hinahatak sa aking na-mention kanina. Yung kayo before, especially, kung ano kayo, gaano man naging mababaw or malalim yun, tumatak yun sa kanya. Ito yung umaangat na messages, yung marahil gusto niya sabihin sa'yo, ngayon, para sa'yo, group 1. Hi, group 2. Ito na po ang card na inyong napili. Anong gusto niyang sabihin sa'yo ngayon? By the time na mapanood mo ang video na ito at pumili ka, maybe this message is for you. Hindi kailangan liliman, hindi ko tatamisan. General reading po tayo. So, still just only take what resonate po. Huwag natin ipilit yung ilang senaryo o ilang messages na hindi para sa atin. Of course. Okay? Sige po, tingnan natin, diretsahan. Anong gustong sabihin nito sa'yo ngayon? Isa-isahin muna natin. And then, ika-clarify natin to. Isa-isa rin, maya-maya. The numinous. Mystery. So, tayo ay live na live sa ating YT. Guys, mapapanood nyo rin naman ito. Mystery. Baliktad Saturn. Planet Saturn. Mercury, planet Mercury, patawarin po sa ilang ingay, and planet Uranus. Okay. So mukhang Mercury is all about communication, at ang mga doggies ay sumabay talaga. Sandali, patahimikin muna natin. Wait lang po. Ayan ang sinasabi ko, tuloy na natin ito. Group 2, naway tuluyan din tayong merong katahimikan, but anyway, Group 2, may ilang planetang umangat sa inyo, lahat sila andito. Kung nakapakinig kayo sa Group 1, may ilang signs. But sa inyo, planets ang bumagsak. Saturn, Mercury, Uranus. Saturn, this is all about challenges, struggle. May difficulty
sa inyong relationship. Wala namang perfect relationship. Maaring sinubok na rin kayo at one point ng taong ito na yung iniisip, hindi siya naging madali. Okay, hindi siya naging madali. Or isa sa naging dahilan or naging paraan nyo, itong connection ito ay over the net using the internet, technology, social media. Pinangat nyo yung boses nyo. For some of you, baka dyan nagkakilala. Why not? I'm getting a message. At dito, naging mysterious ang ilang bagay. Parang unknown. Parang, kumbaga, may ilang secrets. For some of you, hindi siya naging madali panghawakan. Maraming sitwasyon na hindi maipaliwanag. At dito nanatiling mystery hanggang ngayon ang ilang sitwasyon. Pero malakas ang inyong pakiramdam. Malakas kayong makiramdam. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Okay. Minsan alam na natin yung sagot sa ilang tanong. Pero hindi lang natin na-adapt or na-accept. Mercury, the unknown. For some of you, meron bang, just only take what resonate guys, meron bang na-ghost? Or merong nang ghost, reversal din po tayo every time. Pwede itong mag-apply sa'yo or sa taong ito na yung inisip. At dito parang naiwan kayo sa ere or naiwanan kayo sa ere. Dito umangat yung ilang challenges. Pero at the same time, meron kang natutunan dyan. Dyan ka higit pinapamature ni Saturn. Diyan ka dinidisiplina ni Saturn para higit mong maunawaan at mapaangat yung tamang responsibility kung paano mo mapanghawakan ang inyong relationship or relationship mo right now. In general, meron kang natututunan with Saturn. Actually, yung ilang bad times or struggle na ito, it could be a turning point for you para higit kang umangat, mag-level up, physically, mentally, emotionally, kung paano mo dinadala ang iyong sarili sa inyong relationship or partnership, love-wise. Love messages yung hinihingi natin. So, may hugot, Moonshot. Ang tanong lang, yung topic lang naman natin, anong gusto niyang sabihin sa'yo? Diba? Meron siyang gustong sabihin, definitely. Mercury ay narito. This is the planet of communication, connection, kahit over the net lang ito. Okay? Pero baka kasi ito i-clarify pa natin, dami ko na sinasabi, i-clarify pa natin gamit ang tarot. Parang nananatili to, sabi ko nga, nagiging misteryoso. Ito pwedeng characteristic mo umaangat or yung person mo may ilang secrets. Hindi mapaangat yung boses or for some of you, dito kayo nagkaroon ng tension, ng struggle, difficulty, nagkaroon ng disagreements, miscommunication. So, hindi madali. Uranus, ano tong Moonchild? This is the planet of surprise, unexpected things. So, maaring ito ay love. Ano yung kanta ni Love moves in mysterious ways. Parang ganun. Ganon. Patugtugin nyo nga yan. Charot. Live na live tayo. I-clarify natin to guys ha. Maaring suddenly it's magic. Or ilang unexpected ganap between you and this person. Yung hindi nyo ma-imagine or na-imagine pero nangyari. Gusto nyo yun? Anong gustong sabihin, Moonshot? Ito na nga, i-clarify natin. Parang dyan pa lang, gusto kitang makausap. May gusto kong sabihin, mayroon akong gustong maipaangat, maiparating. But at the same time, parang pigil. Parang go with the flow ang taong ito or ikaw rin. With Uranus, planet Uranus. Actually, umaangat dito. Alin yun? Halos sila lahat ay over the net for some of you. Okay, I mean, Uranus kasi siya yung tinatawag na father of electricity. Mercury is the planet of transportation, communication, technology. So, andito na yun. Okay? Tinest or patuloy na tinitest ang inyong connection group 2. Hindi nagiging madali rin sa part niya, pero i-clarify natin anong gustong sabihin sa'yo ng taong ito. Message sa taong iniisip ng mga group 2 ngayon, anong gustong sabihin nito sa'yo? Uy! Add lang tayo. Okay.
Sandali, nagulat din ako. The Lovers. Tinapos tayo ng The Lovers. Pakita natin sa live. The Lovers, guys. Ito lang tayo. 5 and 5. 5 of Cups. 5 of Wands. Ito na yun. And the 9 of Pentacles. Merong nanghihinayang. 5 of Wands. Reverse. Or kahit, baka naka-reverse na yan kasi umaangat ngayon yung pagpapatawad mula dito sa ilang panghihinayang or pagka low-key ng energy. Ito kasi yung si Saturn 5 of Wands reverse. Ito yung difficulty. Nagkaroon kayo ng tension, ng conflict, na hindi pagkakaunawaan. Hindi kailangan laliman, magkakaiba ang bawat isa. Pero andito yung pagmamahal. Okay, yun lang. Hindi siya madali. Hindi madali. Kaakibat yung para kayong nasa teleserye. May ilang pinagdaanan kayong hindi madaling panghawakan. Merong nanghihinayang kasi nga pagmamahal na yung umaangat eh. Meron ng growth. Okay, merong growth. Or ito yung pinaka-message niya, guys. Gusto niya sanang mag-grow kayo. Go, glow, grow foods. Ayan, charot. Hindi. Gusto niya merong marating yung relationship niyo. But at the same time, bakit ganun? Parang may challenging situation sa inyong connection. Marahil, kung sa mas practical, nasa LDR kayo, long distance relationship, for some of you. Kasi nagbigay din po dito ang international matters. But, or kung hindi man, hindi talaga kayo magkasabay minsan. I mean, very normal, umaangat yung ilang differences nyo. Pero, andito yung pagmamahal. Sabi ko sa inyo, tinapos tayo ng The Lovers. Hindi perfect, pero part 2. Okay? Kung kayo pa rin naman ngayon, for some of you, challenge lang. Tinetest kung paano nyo pangahawakan ng inyong pagsasama, yung pagmamahal lang ito. At yan, sabi ko nga, yung, parte yan ng inyong mission. Okay? Diyan kayo higit na matututo, higit na babangon, magle-level up sa isa't isa. Yes po. Huwag niyong panghinayangan kung ano yung nakaraan na, kung ano yung mga ganap before, na parang nananatiling mysterious for some of you. Ang mahalaga naman ay yung ngayon, kung ano yung pakiramdam niya. Ito yung umangat, walang tamis, pero may pagmamahal. May pagmamahal. Kuha tayo, anong maaaring gustong sabihin sa'yo ng taong ito mula dito sa ilang bumagsak sa baraha? I regret. Na-mention ko ba panghihinayang? I regret lying to you. Bakit ganun? Sobrang alam nyo, iba yung enerhiya talaga pag Martes. Tuesday night po ngayon. Live na live tayo sa YT. I regret lying to you. Add tayo. Ano bang kailangan marinig ng mga group 2? Bakit ito yung bumagsak? Nanghihinayang. Ayan. Pagpasensya nyo na yung boses ni mo dyan. Makaka-copyright tayo pag nagpatugtog tayo eh. So, wala kayong choice. Charot. Dalawa na yung song nyo yung kanta ni Nina at kanta ng sino kumanta nun? Nanghihinay. I wish things could be different. Gusto niya yon. Mula sa ilang pinagdaanan nyo, andito pa rin yung wishful thinking. Kahit hindi nyo pa man itong i-admit or siya ito sa kanyang sarili, may ilang wishful thinking dyan eh. Yung ilang hopes, wishes na umaangat. Kahit sa simpleng pakiramdam, andyan yung, ano pa bang other words ng panghihinayang? Regrets. Hindi madali eh. Parang, sana ganito, ganyan. Ang daming sana akong nakikita. Ito yung umaangat na messages para sa inyo. Na marahil ay naisip parating ng taong ito na yung iniisip, Group 2. Hi, Group 3. Ito na po ang card na inyong napili. And let's start. Anong gusto niyang sabihin sa'yo? Mula dito sa taong inisip mo. Bago ka pa man pumili ng baraha, tingnan natin, isa-isahin po natin, will be straightforward. Group 3. Jupiter. Si planet Jupiter. The 10th house. 10th, 5th house. And the moon. Ano to? Okay.
Tayo po ay live na live sa YT. Patawarin, bumuntong hininga ang Moonchild. Medyo mahaba na rin tayo naka-live. Pero, Group 3, Moon, si Moonchild. Hindi, andito yung emotions, yung feelings. 5th house, this is all about your love life. The love of your life. Why not? Itong taong inisip mo, andito yung matatawag mong one and only true love. Kung anong gusto niyang sabihin, maaring ito yung kahit sa simpleng pakiramdam. Reversal tayo. Hindi sa sinisira ko ang moment, pero pwede itong maramdaman mo, o ramdam niya, or pareho naman kayo. Pero andito yung love. Tinapos na tayo. Tapos na. Charot. Andito yung pagmamahal na walang pag-iimbot. Napakalawak nito. For some of you, maaring ito ba ay matatawag niyong ang daming bumagsak isa-isahin natin. It could be someone na kumbaga dito parang umangat dito yung kay mga teenage lovers ba to? College, high school sweetheart. Andito yung pagiging childlike nyo or masaya lang. Naging masaya yung relationship nyo. Baka ganun yung pinakasalita. Naging masaya siya. Nag-grow siya sa inyong relasyon. Jupiter, this is the planet of luck, happiness, wealth, at yung ilan pang magagandang definisyon ni Jupiter. Sinalo mo na dito lahat, Group 3. Yung emosyon, yung kayamanan, yung pagmamahal. Satisfied ang iyong person sa true lang. Kung ito naman marahil, asawa mo na ba ito? Or meron kayong nabuo? Hindi lang nabuong relasyon, pero merong namuo. 5th house, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng card reader lang po tayo. Pero 5th house, in astrology, dyan pumapasok ang, sabi ko nga, yung pagiging young, children, baby. Meron po bang nabuong baby sa inyo? Para sa ilan? Tayo po ay general reading. Just only take what resonate. So, yun ay pinahapahalagahan niya. Yun yung kayamanan niya. Okay? Punong-puno siya dito ng satisfaction sa inyong relationship. The 10th house, why not? For some of you, gusto niyang meron pang marating sana ang relasyon niyo para sa ikayayabong, ikayayaman, ikasisiya ng koneksyong ito. Gusto niyang ma-workout ulit yung inyong pagsasama. Or, mapaangat yung feelings kasi andito yung pamilya. For some of you, andito yung comfort, yung security, stability. Ito yung dama niya. Pinahalagahan niya yun sa inyong connection. Ito yung gusto niyang maiparating sa'yo. Andito pa yung pakiramdam na nag-iisa ka. Gusto mo yon. Diyan pa lang. I-clarify natin yan. Group 3, anong gustong sabihin sa'yo ng taong ito na iyong inisip? Message? Anong kailangan marinig ng mga group 3? For some of you, sa mas practical, ito pa ay parte ng inyong mga trabaho. Someone na nakilala mo at work. Additional lang naman. Or pagdating sa family. Sabi ko nga, growing up, maaring nakasama mo na rin ito. Or ang lawa kasi, si 5th house dyan pa lang. Pagdating sa inyong mga passion, sports, travel, Jupiter. So, andyan na lahat. Maraming pumili ng group 3. Kaya andito na lahat. For group 3, clarify natin anong gustong sabihin sa'yo ng iyong person. Group 3, anong gustong sabihin sa'yo ng iyong person. Mag 3 hours na Miss Moon na naka-live. Oo nga. Ayan, tayo pa live na live sa ating YT. Okay, so, 2-2. 2 of Swords sa 2 of Wands na mention ko kasi travel. Yes po. Merong travel. The 8 of Cups. Ayan, may naglayag na. For some of you, maaaring ito yung natapos na relasyon. Okay, meron ng tumalikod. 2 tumalikod dito. Nakatalikod. But at the same time, andito pa yung inspirasyon. Walang tamis. Ito yung enerhiya ngayon. Nothing is yet set in stone, guys. In a way, maaaring dama niya. Hindi makalimutan ng koneksyong ito. Meron pa sanang nililook forward
Nagiging futuristic mag-isip, yes, pero nagiging imbalance din. May ilang imbalances. Parang hindi kanya maharap, or nahihiya na ba ito? Hindi kanya maharap. Hindi niya maharap yung feelings niya sa'yo, pwede rin. Hindi siya nagiging decisive. Dahil saan? Sa ilang kadahilanan niya. Okay? For some of you, hindi kailangan, kasi parang ang person na ito ay meron akong pakiramdam happy-go-lucky, parang ganon, very adventurous, open-minded naman din, practical, or for some nasa isang relasyon na, meron bang ganon? Para sa ilan sa inyo. At dito hindi nabigyan kayo ng pagkakataon para mas laliman sana. Pero ito sana yung gusto niyang mangyari. Ito yung iniisip niya or naisip niya at one point sa inyong pagsasama. Pero hindi na kaya, hindi na pwede. Pero dito yung ilang wishful thinking po, malayo ang tingin. Kahit tumalikod na o tinalikuran na, malayo pa ang tingin. Malayo man, may distansya na. Kung mag-apply man po na kayo may gap na, long distance, naiisip ka pa rin ng taong ito sa ilang pagkakataon. Lalo pat naging masaya ang inyong connection. Yes po. The 5th house, andito pa yung feelings. Kita mo may Ferris wheel, 2 Ferris wheel. Nag-EK ba kayo nun? Charot. Nag-EK? Hindi. Masaya. Masaya yung nakikita ko. Kaya hindi niya rin yun makaligtaan or makalimutan. Kasi magaan naman yung pagsasama nyo. Sa kabila, syempre pa, wala namang perfect na relationship. Ups and downs. The 10th house, may ilang responsibilities. Parang, ang hirap ilaban. Kumbaga, lalo pa kung mag-apply na may tensyon sa relasyon. So, this is something na hindi rin naging madali. Pero, andun yung pagmamahal. Na-appreciate niya yung connection nyo. Okay? Anong gustong sabihin sa'yo ng taong ito, Group 3? Sa taong nakikinig ngayon, mula dito sa ating ilang napag-usapan, anong gustong sabihin sa'yo ng taong ito? Message po. Sometimes, makakanta na naman si Moonchild. Yung kinakanta ko kasi kanina pa yung kanta ni Britney. O diba? Mapag-aalaman ng edad natin. Sometimes, I stay awake thinking about you. Sabi ko na sa'yo, Moon, sa ilalim ng buwan, naiisip ka pa rin ng taong ito. Guidance, anong kailangan marinig ng mga Group 3? Anong naisip parating sa'yo? Gustong sabihin sa'yo ng taong ito sa iyong isipan, Group 3? I know exactly what I was doing. I knew exactly what I was doing. I wonder if you are happy without me. Hindi kailangan yung pinakasalita, pero na-mention ko sa'yo yung saya. Okay? Or maybe, sana kung ano yung kayo, na masaya kayo, masaya ka pa rin sana hanggang ngayon. Kahit na wala na, for some of you. Pero kung asawa mo yan, in a relationship, yung inisip mo, ayan. Masaya ka ba kahit wala ako? Or minsan nagkakahiwalay tayo? Alam naman daw niya yung kanyang ginagawa Na-handle niya ito kahit pa hindi naging madali for some of you. Pero iniisip ka at naging masaya siya, andito yung puso, pagpapahalaga. Ito yung umaangat na marahil gustong sabihin sa'yo ng taong ito na yung inisip, Group 2.